Magandang araw mga kanets. Kanina po nung ako'y pauwi na sa aking biyahe ay nakakita ko ng magkaibigan na naghahatakad ng motor. Siguro po ay pamilyar kayo sa ganitong klase ng pagdatrap ng motor, ano po? Hayaan niyo pong ilahat ko sa inyo ang isang kwento noong mga 2007 siguro yun. Nagkukwentuhan po kaming magkakaibigan at base sa kwento ay galing sila sa isang bayan sa Nueva Ecija. Sa tagal, hindi ko na alam kung saan. Pinisyalan daw nila ang isang kaibigan na noon doon ay naninirahan. Pero nakilala nila ito noong ito ay may pwesto pa sa palengke. Na ang kadalasang paninda niya ay sibuyas. Ngayon, nung pauwi na daw po sila, medyo pinili nilang bumiyahe ng gabi upang hindi nila makasalubong yung mga madalaking bus sa daan. Ay nung nasa gawing bandang sanlapait na yata sila, tumili kang isa sa mga motor ng dala ng kanilang mga kaibigan. Dala marahil siguro ng layo ng biyahe at ang mga motor nilang dala noon ay yung hindi pa ganong kaayusan sapagkat noon ang mga uso ay yung ina-assemble lamang na hopper. Na-stuck sila sa isang bahagi ng kalsada ngayon at hindi alam ang paraan na gagawin upang makauwi sila. Sa mga oras na yan ay wala silang maisip na paraan. Gawa nga marahil na bukod sa hating gabi na, sarado na halos ang lahat ng paggawa ng motor sa lugar na yon. At nung panahon na yan mga kanets ay sa mga ganong 10 oras ng gabi ay wala talagang mga bukas na establishment ito na hindi katulad na yon. Mabuti nga lamang daw at may isang motor na dumaan na isa ring biyahero. Nang dahil nga sa biyaherong motor na ito, ay natutunan nila ang paraan na ganoon. Sa tulong ng parang naisip nito ay maayos silang nakauwi sa kanilang mga bahay. Dala marahil na kabataan at wala din namang ganong budget ay nagpasalamat na lang sila sa nasabing isangherong ito na halos 30 kilometro din ang kanilang tinakbo. Ang nangyari, yung may-ari ng motor na nagka-problema sa biyahe ay tumatak sa isipan niya na ang ginawang iyon ng estranghero ay gagamitin din niya ang parehong sistema natutunan niya at tutulong din siya sa mga tao na makikita niya sa ganong sitwasyon. Makalipas ang 10 taon, isang gabi ay pauwi ang isang motorista. Sa kanyang pagbaybay sa kalsada ay nakakita siya ng nagtutulak ng motor. Mga edad 35 na lalaki. At may kasama itong bata sa likod na nakalalamang ay anak niya. Napansin ng driver na madilim sa kalsada. Gawa ng mga ilaw ng poste ay limitado at yung iba namang ilaw ay pundi na. Maaaninag lang niya ang matama dahil sa lakas na rin ng ilaw ng kanyang headlight. Walang atubili ay hinintuan niya ang matama at hinangkas niya ang bata sa kanyang motor. At sinabi na itutulak niya ang motor ng lalaki na inaakay nito. Ngunit sinabi nung tatay na wala silang tali, lubid o ano paman. Kaya malabo ang iniisip na paraan ng lalaking driver. Huwag po kayo mag-alala tatay at magiging ligtas po tayo. At dadaling ko po kayo sa pinakamalapit na gasolinahan dito at doon ko po kayo ibababa para makapagpakarga na rin po kayo ng gas at makauwi sa inyo. Nagulat ang tatay sa paraang naisip ng driver. At kahit ang maliit na bagay yung naisip na iyon, nakita naman niya na umuusad sila ng ginhawa. Kesa nga pawisan na, naglalakad siya, tulak ang motor. Nalaman din ng driver na malayo ang uwian ng magtatay ng kanyang tinatanoong bata na kanyang angkas. Kaya nung sila ay nasa gasolinahan na, ay nagbigay ang driver sa kahera na halaga na tutumba sa full tank ng motor ng magtatay. Laking tuwa ng magtatay at ang tatanungin ito ang pangalan ng driver para magpasalamat, ay sinabi na lang nito na mag-iingat po kayo sa inyong pag-uwi.